Hare-hare. Kaibigan. Good. Kaibigan, welcome back. Hindi ako mag-uumpisa ng Filipino store dito sa Toronto. Ang nakikita ninyo ay mga 99% dito ay produktong Pilipino. Mga pagkain na gusto natin. Anak, you have my coffee? Yeah. Okay. Just give it here. You can sing anytime you like. Love you. Thank you, anak. Black coffee. It's black. Yung cup na to ay importante. Alam mo, sentimental guy ako. Itong cup, itong tasa na to ay kauna-unahan tasa namin ni Mrs. T nung kinasal kami. Nagkolekta siya ng bumili na siya ng mga set ng mga pinggan, tasa, kutsara. Alam niyo naman, di ba? Yung mga pagbagong kasal. At ang pili niya na produkto ay gawang Corel. Hindi ko alam kung may hihigit pa o popular na brand dito sa Canada or sa US na mas maganda pa ang klase sa Corel. Gusto niya ang Corel, manipis at hindi siya na-chip ng madali. Hindi siya nagkakaroon ng chip sa tagiliran. Matibay siya. Kaya natutuwa ako every time na itong gamitin ko. Pag nasa bahay ako, minsan nilalabas ko ito, pero iniingatan ko mabuti. Apat siya. Isang set, 4 na piraso. Ganoon naman, di ba? 4 na pinggan, 4 na bowl, 4 na doon ko yung isa nito, yung ilan nito ay tinago ko na. Ito ang gamit ko lagi. Itong buong shelves na to na nakikita ninyo ay mapupuno ng mga produktong Pilipino na baka ako masagi itong aking kape. Ang ginagawa ko dito ay malaking trabaho ito dahil pupunuin ko to at may mga lugar kami dito sa kusina at do sa aming pantry na tatanggalin ko at ililipat ko dito, i-organize ko para madali. 99% ito ay mga Pilipino tulad nitong Makapuno strings. Nung panahon kong 90s wala nito walang sa ganitong jar. Although nung nandito na ako ay meron ng ganitong matagal na nitong lata. Matagal na nitong jar, itong botelya na to, itong jar na to. Matagal na yung design nito, nabago ng konti pero ganito na ito noon. Nalala ko kasi iba-iba nga ito tulad ng beans, may nata de coco, coconut string, Makapuno strings, coconut gel, meron pang ube at meron pa dito sa likod ko sa nagkalat dito. Pupunuin ko isasalansan ko ganyan lang. Try to make it nice. Ito naman ay coke. Kailangan ko na salamin ko yung gata kaibigan, evaporated coconut milk, Savoy
creme de noix de coco. Mukhang French yan. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon, kung yung mga anak ninyo, turuan ninyo mag-French, bata pa sila. Ano mga edad, lalo pa mga bata, turuan ninyo mag-French dito sa Canada. At sa US naman, make sure na mahasa nila yung Spanish language. Trust me. Coconut milk. Coconut milk. Ito mga to, iba-ibang mga uri. Iba-iba sila mga uring ng gata. Nyog, gata ng nyog. Para, alam nyo, nung bago ako dito, napakahirap makahanap ng mga ganitong produkto. Talagang sasadyay ninyo at hindi pa kayo magiging tagumpay minsan. Maliliit ang mga lugar at halos liblib. Kailangang sasadyain nyo at sasaliksikin nyo. Magtatanong kayo minsan sa mga matatagal na dito, mga locals na nandito na at alam nila yung pamilya na lugar. Typically sa mga hindi sa mga ano to, yung mga liblib talaga. At kadalasan pa ay hindi magandang parking. Yan ang sakit ng mga Filipino store dito. Yung parking lot. Yeah, of course, yung nabanggit ko nga noon, yung mataas na presyo nila at ng mga produkto noon pa hanggang ngayon mataas na. Yun namang parking, hassle din yun. Kaya I think nangyayari pa rin yun hanggang ngayon na magtatayo sila ng mga negosyo tulad ng restaurant. Restaurant, kailangan mo ng di ba, ng parking lot at least kahit man lang isang dosena, 10 spot, di ba? Pero minsan isa, dalawa lang available at alam ko may ibang mga magaganda ng lugar, parking lot, lalo dito sa Toronto, mayroon kaming yung popular dito na Remleys, nasa malaking plaza yun, so maraming parking doon. At iba pa mga restaurant dito. Pero sa iba, even sa US, yun ang sakit pa rin nila. At yun ang mga isang sanhi, hindi lang sa mataas ang presyo, kundi yung pagka-availability, yung pagka-available ng pagpa-park yung makapag-isalita ng sasakyan. Kaya nalilimit doon, nakaka-apekto yung pagbebenta nila rin. Minsan alam mo yung lugar, pero minsan maisip mo lang kung magpa-park ka, lalo pat parallel park, nawawalan ka na ng gana. Parallel park, yun pa ang kailangan nyo hasain. Kailangan nyo lalo pa sa mga ibang states. Dito sa Toronto, hindi masyado. Sa mga probinsya dito. Pero pag sa US, lalo pa sa New York, sa Canada, sa Chicago, sa mga karamihan mga busy, mga abalang mga syudad sa US, kailangan ninyo yun na matuto. At may art nun eh. I wish ewan ko may tuturo ko sa inyo. Maybe tingnan natin. Pero sana yun lang talaga yun. Again, mga dilata, mga hindi pa nabubuksan na Jufran. Dalawa to Jufran at may isa yung kalaman ng Jufran. Ito naman ay Mang Tomas. Narinig ko noon, nagkakaproblema sila sa Mang Tomas, tapos dahil balik na. Ito ng mga pamilya ko dito. Ewan, nakikita nyo pa ito dito, dati puti, marca piña, soy sauce, mamasitas, at hindi mawawala mga mukhang natanggal ko yun hindi mawawala dito ang alam niyo na mamasitas din na mga pinapaitan, pansit bihon, sinigang sa sampalok mix na ito bago to ang natatandaan ko noon ay Nor ba o Canor. Ito tamarind soup base. Ano ang paksa mo, lakay? Yan ba ang papakita mo? Sasabi ko sa inyo na sa mga nasa Pilipinas, kung ang
kung ang iniisip ninyo ay mamimiss ninyo ang Pilipinas dahil sa mga pagkain, hindi na nyo mamimiss. Marami dito mga produkto na kapares-pares sa Pilipinas. Pero lagi kayong paghandaan ninyo dahil mga mahal ito. Kung bibili kayo ng ilang dilata, isang botelya niyan, ganon, mga sinigang mix, botelya ng suka, toyo, may napaka dali na umabot ng 100 na halos yun, 50, tapos 100. Next thing you know, you're paying over $200 na sa bagay na hindi nyo maisip na talagang na ganun ang halaga. Maraming mga Pilipino, kabilang na inyong lingkod, na nagugulat sa mga ganung presyo. Gulat nung unang panahon, ngayon ay gulat na, naman, nagkamali na naman ako. Minsan kasi yung bugso natin yung bugso ng guess more disiplina pa ang kailangan. Wala akong paksa ngayon. Bago ko ito itapusin, nalala ko, may biyernes na naman pala. Sabi ko, over a week ago na yata yung huling post ko. At hindi ko maisip ngayon kung ano yung si post kong yun. I thought maglalagay lang muna ako ng yung presence ko dito sa mundo ng internet. At least once a week. At hindi dahil sa wala akong content, it's just ang buong ito ay maraming nangyayari. Sa Monday, tatanggalin nila yung ngipin ko. May wisdom teeth pa ako na nasa loob ng gilagid, at kailangan matanggal. Nagkakos ng problema. Naisip niyo yun, ngipin, sa loob ng ngipin, ang kanyang tubo hindi pataas kundi patagilid, kaya yung ngipin ko sa baba ay may misalign, na nakibo, na gumagalaw dahil lumalaki siya. Sa edad ko to na 50, meron pa rin akong kaya siguro daw sabi nila na tawag na wisdom, dahil later ng buhay mo tumutubo. Pero I think hindi na ako later but latest. It's just a joke. 100% na babayaran yun. Pero nung unang diagnose ay nung una medyo komplikado yung pagkakagawa, pagkakatubo, and para daw sigurado, kailangan ko pumunta sa mataas pa sa may level ang dentista. May dentista, yung regular dentist na nakikita ninyo, and then mayroong dental surgeon, and then mayroong surgeon na siguro talaga surgeon na I don't know kung may kakibat yung dentist, dental na pangalan. May kaibigan kami dito, kaibigan ng pamilya na dental surgeon, at yung nung una minaliit ko lang, sabi ko na nasa loob naman, walang problema. Pero nagkakaroon nga ng problema na kaya I have to deal with it. Kung pupunta ako sa iba, talagang sa mismong surgeon, it will cost me ang isang ngipin ay $5,000 ang pagbunot. Dalawa yun. Siguro hindi ko na rin kinuha yun dahil yung tinatanong ko yung risk. Dahil sa pangako daw nakakabit daw yung ugat, kailangan daw maayos, kailangan hindi ang chance nun na magka-komplikasyon, kung hindi maayon sa plano, di ba? Hindi ako makapag-isip, ay maaaring kung madamage yung nerve ko sa panga, ay that's bad news. Yun doon yung nagko-control sa'yo sa pagngiti, at even yung para hindi tubuloy laway mo. Pero
Ito nga dental surgeon yung kaibigan namin nga nasa yung lugar nila. Marami silang mga dentist doon at sila magbubunot sa akin. Kaya at 100% cover 'yon. Kaya siguro dahil nalipas ko ng ilang panahon, tumubo tumubo yung ngipin na enough para mag-boob siya, na para hindi siya maging mas mapanganib na mas malapit do sa buto ng pangako o sa mga nerve ending. I hope meron kayong maayos ang inyong Sabado, Linggo, ang weekend ninyo. Patuloy pa rin ang pag-init ng panahon. Kahapon at mga nakaisang araw, meron kaming halong niebe at ulan. Pero pasasan ba't mawawala na rin yun. Again, ang last frost dito sa Toronto ay first week ng Mayo. Dito sa amin sa lugar, norte ng Toronto, ay second week ng Mayo. The further north ka, north, northwest, northeast, basta norte, mataas pa dito sa Toronto, sa Ontario, South Ontario, Big Ontario. Mataas pa ng mapa, kung nakatingin ng mapa, mas delay ang inyong frost date. For example, I believe Alberta, even sa Alberta, may mga history na nagkaroon sila ng matatapos na yung Mayo. Nagkaroon sila ng snow pa rin. Pero halos pare-pareho na tayo dito. We're talking about gardening na sa labas. Nilalabas na ating mga punla, mga pinalaki nating binhi, mga halaman, na mga gulay o mga bulaklak. Mga gitna ng Mayo or late Mayo, buwan ng Mayo. Kaya June siguro naglalabasan ng mga picture, ng mga videos, mga vlogs ng mga kanilang garden, and I'm excited. Huwag niyong kalimutan yung mga pangpakbet, talong, kamatis, ampalaya, lalo yung ampalaya, sitaw, lahat ng mga yung mga kalabasa later na yun Pero yung mga kailangan talaga, lalo na yung mga kamatis na mga beef, yung mga lalaki, matagal yun. 3 buwan yun, mahigit. Kaya dapat nag-umpisa na kayo ngayon. Ako, hindi pa ako nag-umpisa. Ito ang ginagawa ko at yan, kausap ko kayo. Yun lang, gusto ko lang mag-hello sa inyo at more videos. Kotse, sigurado yan. Ang dami kong task na kailangan gawin sa kotse. Marami akong hindi nagawa na ipakita sa inyo ng winter. Tulad ng pananamit. Marami akong mga binili mga damit na may tag pa. Sabihin ko sana na ito yung available sa Marks. Ito yung available sa Costco ba? Wala sa Costco. Sa Walmart at sa mga iba pang mga lugar. Iiwasan ko yung mga expensive na mga damit dahil hindi naman doon ang audience ko Well, I'm saying it's all about yung pagiging practical dito. Yun ang ibig kong sabihin. Maybe yung expensive din na ilalagay ko yun para may option din yung mga tao dito na maybe yun ang option, yun ang kanilang pili, di ba? Yun lang. Ano pa ba? Alright kaibigan, happy Friday sa inyo. At kasi kung makakagawa pa ako ng video dito sa labas, maybe ito na lang muna. Kaibigan, hanggang sa muli, ingatan nyo lagi yung sarili at padayan.